Kabanata 16:11. Gabi na sa loob ng isang lihim na manor sa Yanam nang makita si Gerald at ang kanyang pamilya na masayang kumakain habang nakikipag-usap. Kahit si Yoel, na kasalukuyang sinusuportahan ng ina ni Gerald, ay nakitang nakangiti dahil sa kagalakan ng muling pagsasama. Totoong naging edad mula nang huli silang magkasama tulad nito. Tuldok tuldok tuldok. Kahit na, parang hindi maramdaman ni Gerald ang totoong kasiyahan tungkol sa lahat ng ito. Kung tutuusin, sa huli, kawawa pa rin si Yoel ay nakabukas ang kanyang mga mata at naputok ang kanyang dila. Ang kanyang mga magulang ay wala na ring gumaganang mga binti, at para sa kanyang kapatid na babae. Hindi niya maisip ang lahat ng pagdurusa na pinagdaanan niya habang hinihintay siya. Kay Gerald, ang lahat ng ito ay nangyari lamang dahil sa hindi niya ginawa ang kanyang makakaya upang mapanatili ang proteksyon ng kanyang pamilya. Sa pag-iisip na iyon, sinisi niya ang kanyang sarili para sa lahat ng kanilang pagdurusa, at lahat ng pagkakasalang iyon ay pumihil sa kanya na masiyahan sa kanyang sarili sa kasalukuyan. Tuldok tuldok tuldok. Kung gumawa lamang siya ng ilang pag-iingat, tiyak na mabubuhay ng normal at maligaya si Yoel tulad ng anumang regular na tao. Gayunpaman, aktibong sinubukan ni Yoel na ipagtanggol ang kanyang pamilya, at dahil dito, napunta siya sa nakakaawang estado. Tunay na pinaramdam nito kay Gerald na parang nabigo siya sa kanyang kapatid. Sa lahat ng mga kaisipang ito na sumasabog sa kanyang isipan, alam ni Gerald na makakapagpahinga lamang siya ng madali kapag binaba na niya ang contacts. Iyon ang nag-iisang paraan upang maipaghiganti ni Gerald ang kanyang pamilya. Naputol ang pag-iisip ng tren ni Gerald nang lumingon ang ngiting nakangiti sa kanya bago sinabi, "Gerald, tila medyo tahimik ka ngayong gabi." Tama siya. Sa wakas ay muling nagkasama ang aming pamilya, alam mo. Maging medyo mas masaya, dagdag ni Dylan. Nang marinig iyon, agad na pinilit ni Gerald ang isang ngiti upang maitago ang kanyang mga problema. Ilang sandali pa, gayunpaman, huminga siya ng malalim bago tumingin sa kanyang pamilya ng may determinadong mga mata. Tuldok tuldok tuldok. Panipi tuldok tuldok tuldok. Inay, Itay, Jessica, at Yoel. Mula ngayon pasulong, hindi ko napapayagan ang sinuman sa inyo na magdusa pa. Protektahan ko ang bawat isa sa inyo kahit na anuman ang gastos. Panipi, well sinabi, naniniwala kami sa iyo, Gerald. Sagot ni Dylan habang nakangiti. Sa nasabing iyon, ang pagtawa at pag-uusap ay nagpatuloy hanggang sa gabi. Maya-maya, unang tumungo ang mga magulang ni Gerald at Yoel upang magretiro sa buong gabi. Pinapanood habang inaakay ng kanyang mga magulang si Yoel, pagkatapos ay umupo si Gerald sa hardin kasama si Jessica upang magpatuloy sa pakikipag-usap ng kaunti. Nagtataka ako kung naalala mo ang oras noong una mong napagtanto na ikaw ay isang mayamang tagapagmana, Gerald, nakangiting tanong ni Jessica habang nakatitig sa mga nagniningning na bituin sa langit sa gabi. Nakangiting banayad, sumagot si Gerald pagkatapos, syempre ginagawa ko. Kung iisipin, lahat kayo ay tunay na dalubhasa sa pagtatago ng lahat sa akin. Mayroon ka bang ideya kung gaano ako katagal nagdusa mula sa kung gaano ako kahirap? Panipi, ginawa namin ang lahat ng iyon sa isang kadahilanan. Sa pamamagitan ng pagpaparana sa iyo ng lahat ng iyon, inaasahan namin na magpapalakas sa iyo nito upang maipagpatuloy ang pagdadala ng sulong ng aming pamilya. At narito, tumingin sa iyo ngayon. Sa iyo upang umasa, tatay ay maaaring sa wakas ay magretiro mula sa pagiging bulugad ng aming pamilya. Sa totoo lang, sa puntong ito, wala akong masyadong pakialam sa iyo tungkol sa paggawa ng isang malaking epekto sa lipunan. Sa halip, nais ko lamang na ang aming pamilya ay mabuhay na magkasama cozily. Sabi ni Jessica na may mga salitang nagmula sa kanyang puso. Paglingon upang tingnan ang kanyang kapatid na babae, pagkatapos ay binaba ang ulo ni Gerald bago sumagot sa isang paumanhin na tono. Marahil ay labis kang naghirap habang nahuli ka, kapatid, humihingi ako ng paumanhin sa pagiging pabaya. Kung gumawa ako ng higit pang pag-iingat, alinman sa inyo ay hindi mapunta sa mga nakakaawa na estado. Panipi, nang marinig iyon, dahan-dahang tinapik ni Jessica ang ulo ni Gerald bago sinabi, wala sa amin ang sisihin sa lahat ng ito, Gerald. Kung sabagay, hindi mo maasahan na mangyari ang lahat ng ito. Naiintindihan ko na masidi mong nais na protektahan kami mula nang patuloy kaming nagpo-protekta sa iyo noon,
ngunit maunawaan na gumagawa ka na ng isang mahusay na trabaho. Kung sabagay, magkasama tayong lahat ulit ngayon, di ba? Sa nasabing iyon, hayaan ang mga bygones na maging bygones at tangkilikin natin ang ating oras na magkasama bilang isang pamilya ng buong buo. Panipi, naiintindihan ko, kapatid, ungol ni Gerald habang tumango bilang sagot. Sa sandaling iyon, isang madilim na silhouette ang biglang lumusot sa kagubatan sa labas mismo ng manor. Kabanata 16:12. Kahit na ang silhouette ay napakabilis, nakita pa rin ito ni Gerald sa gilid ng kanyang mata. Napagtanto na hindi sila nag-iisa, si Gerald ay may pakiramdam ng gat na ang tao o bagay na walang kabuluhan ay hanggang sa hindi maganda. Hindi nais na malaman ni Jessica o ng kanyang mga magulang ang tungkol sa pagkakaroon ng figure, at potensyal na mag-alala o matakot. Mabilis na sinabi ni Gerald, alam mo, medyo nahuhuli na, hindi mo ba sasabihin? Dapat ay magpatuloy ka muna at magpahinga muna, sis. Panipi, sa palagay ko, huwag kang manatiling masyadong mahaba ang iyong sarili, Gerald. Sagot ni Jessica habang ngumiti siya ng masigla bago bumalik sa manor. Sa sandaling natitiyak niya na siya ay pumasok, agad na tumalon si Gerald sa labas ng manor at tumungo sa lugar kung saan niya huling nadama ang pagkakaroon ng anino. Pagdating sa lugar, tumigil si Gerald sa kanyang mga track bago ay aktibo ang kanyang banal na pandama upang i-scan ang lugar. Matapos tumayo ng ilang sandali, napatingin si Gerald sa mga punong nakapalibot sa kanya bago sumigaw, lumabas ka na. Alam kong malapit ka, panipi. Halos kaagad pagkatapos, maririnig ang mabilis na pag-roast ng mga dahon habang ang silhouette mula bago lumabas mula sa isa sa mga puno. Napansin na naniningil ito sa kanya gamit ang isang talam na malamig na kuminang sa ilaw ng buwan. Agad na tumabi si Gerald upang maiwasan ang atake bago atakihin ang kanyang salakay sa kanyang kanang palad. Sa pagtatapos ng lahat ng ito, kapwa sila matagumpay na naglunsad ng kanilang mga pag-atake, kahit na wala sa kanila ang nasaktan. Sino ka? Tanong ni Gerald sa isang may galit na tono. Upang isipin na ang isang tao sa iyong edad ay maaaring makapasok sa larangan ng sage. Isang promising hinaharap na ipapakita mo. Anuman, sa bilis ng iyong paglaki, wala akong alinlangan na magagawa mong sirain ang contacts ng madali. Sagot ng bahagyang nagulat na tao sa medyo masademonyong tono. Pagdilat ng kanyang mga mata, pagkatapos ay pinandilatan ni Gerald ang lalaking nakaitim habang sinasabi, muli, sino ka? Kung ikaw ay karapat-dapat sa gayon dapat mong makilala ang iyong sarili pati na rin ang iyong mga intensyon ng direkta. Panipi, ha? Ang totoo, ikaw ang hindi pa karapat-dapat malaman ang aking pagkakakilanlan. Anuman, ipaalam ko sa iyo kahit papaano na ako ay ipinadala dito sa ilalim ng mga utos ng Panginoong Diyos. Sagot ng lalaking may ngiti. Bago pa siya magtanong sa kanya ni Gerald tungkol sa anumang mga detalye, ang lalaking nakaitim ay umalis. At tulad nito, ang kanyang presensya ay ganap na hindi napapansin, nawala sa dilim ng gabi. Makalipas ang ilang sandali, narinig ni Gerald ang jade-infused blade na nagsabi mula sa loob ng kanyang katawan, guro, malakas ang lalaking iyon. Kailangan niyang pumasok kahit papaano sa pangalawang kaluluwa ranggo ng Sage Realm. Panipi. Nakita ko, sabihin mo sa akin, jade-infused blade, mayroon ka bang ideya kung sino ang Diyos na Lord, na binanggit ng misteryosong tao na iyon? Tak-ang tanong ni Gerald, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kanya dati, bagaman mula sa kung ano ang mahulaan ko, siya ay dapat na mula sa Jailatra. Kaya, ito ay tulad ng hinulaan ni Gerald. Medyo isang kaguluhan ang naganap kasunod ng pagkamatay ng mga quartermain. Ang katotohanan na ang lalaking ito ay nagmula sa Jailatra upang salubungin siya ay isang malinaw na palatandaan na mas maraming gulo ang nalalapit. Still, I can sense that man does not trying to fight you, master. Sa nakikita ko, parang sinusubukan lang niyang subukan ang iyong mga kakayahan. Idinagdag ang jade-infused blade. Ipinagpalagay din iyon ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, hindi sinubukan ng lalaki na gumawa ng anumang partikular na nakamamatay sa kanya. Naiintindihan na may posibilidad na siya ay simpleng masubukan, tinitiyak ni Gerald na hindi maipakita ang sobra sa kanyang mga kakayahan ng mas maaga. Dahil dito, sana hindi nagawa ng lalaki na map-alcom ng labis na data. Sa gayon, kung nais kong malaman ang tungkol dito, hulaan ko na lang na hanapin ko ang Lord na ito at tanungin ko siya mismo.
Ungol ni Gerald sa sarili habang casual na tumingin sa direksyon kung saan tumakbo ang lalaking nakaitim sa Kabanata 16:13. Samantala, ang tunog ng isang tasa na nabasag sa mga piraso ay naririnig sa loob ng isang manor sa malayong lungsod ng Suniva. Ang isa na galit na nagawa ang gawa ay si Zaki Quantock, ang pinuno ng pamilya Quantock. Sa kabila ng pagkakaroon ng maraming iba pang mga Quantocks na nakasaksi sa eksena, lahat sila ay simpleng ibinaba ang kanilang ulo, hindi man lang naglakas loob na sabihin ang isang salita o tumingin sa mata ni Zaki sa takot na mailabas niya ang kanyang galit sa kanila. Tuldok. Iyon B*****. Tiyak nagigilasin kita, Gerald Crawford. Umungal ang galit na Zaki, napakalaking puot na nakalarawan sa kanyang mga mata. Ang pagpuksa sa mga Quartermain sa Jailetra ay nagdulot ng malawakang kaguluhan sa kanyang pamilya dito. Upang isipin na talagang magiging matapang si Gerald upang magawa ang ganoong bagay. Pare, ano, ang dapat nating gawin ngayon? Tinanong ni Sean Quantock, isang lalaking nasa hustong gulang na panganay na anak ni Zaki, sa maingat na tono habang papalapit siya kay Zaki. Halika ulit, ano ang ibig mong sabihin kung ano ang dapat nating gawin? Siguradong binabayaran namin si Gerald para sa lahat ng nagawa niya. Pakli ni Zaki, nanlilisik ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang pag-iisa, halata na mayroon siyang nasa isip na makitungo kay Gerald. Ito ay paminsan-minsan sa paglaon ng gabi nang makita si Zaki na tinatalakay ang isang bagay sa tatlong matatanda na lahat ay nagbigay ng kulay abungsud. Nakatayo sa loob ng bulwagan, lumingon si Zaki sa isa sa mga nakatatanda bago sabihin sa isang mabibigat na tono, Yamazon, sigurado akong napagtanto mo na ang mga Quartermain na pinunasan sa ibabaw ng lupa ay isang seryoso. Sa nasabing iyon, wala akong pagpipilian kundi ang humingi ng tulong para maipaghiganti ang mga Quantock. Panipi, si Yamazon ay mula sa banal na bundok ng Jailetra, at siya ay sapat na malakas upang makamit ang pangalawang kaluluwa rango sa Sage Realm. Sa pag-iisip na iyon, hindi nakapagtataka kung bakit binigyan siya ng titulong pangalawang master ng banal na bundok. Bukod doon, siya rin ang pangunahing gulugod ng Quartermains. Dahil dito, tiyak nakasangkot siya sa proteksyon ng mga Quantock din. Sa katunayan, pinuno ng Quantock. Pinapahiya ako na ang Quartermains ay tinanggal sa kabila ng pagiging sa ilalim ng proteksyon ng aking banal na bundok sa loob ng Jailetra. Sa nasabing iyon, tiyak nagagantay ako sa kanila. Sagot ni Yamazon sa casual ngunit nangingibabaw na tono. Natutuwa akong marinig iyan. Sa tulong ninyong tatlo, ang B** na iyon ay tiyak na mamamatay ng wala sa oras. Idineklara ni Zaki, isang nasiyahan ng ngiti sa kanyang mukha. Tiyak na mamamatay si Gerald sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang iba pang dalawang matanda, na pinangalanan ng Xander Yonda at Jones Curie ay mga tagapag-alaga din ng banal na bundok, at pareho silang nakapagpasok sa First Soul Rank ng Sage Realm. Sa mga Masters na nakamit ang una at pangalawang kaluluwa na ranggo sa loob ng Sage Realm, tiwala si Zaki na si Gerald ay walang laban-laban sa kanila. Kasunod nito, sinabi ni Zaki sa trio kung saan hahanapin si Gerald. Nang makuha ang impormasyong iyon, lahat silang tatlo ay tumango bago tumalon ng sabay, nawala sa manipis na hangin habang hinanda nila ang kanilang sarili upang tapusin si Gerald, ng sabay-sabay. Mabilis sa susunod na umaga, makikita si Gerald na nagmumuni-muni sa hardin. Ang paggising ng maaga at pagmumuni-muni ay naging ugali para kay Gerald dahil pinayagan siya nitong mas mahusay na magtuon sa kapangyarihan ng Herculean Primordial Spirit, sa makatuwid pinapayagan ang kanyang kontrol dito upang maging mas malakas sa paglipas ng mga araw. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos simulan ni Gerald ang kanyang pang-araw-araw na pagmumuni-muni nang bigla niyang maramdaman ang pamamaslang na hangarin sa paligid. Naririnig din niya na ito ay mabilis na nitong papalapit sa kanya na may ganitong lakas na hindi ito minamaliit. Habang ang espada na lumipad papalapit sa kanya ay naging mapanganib na isara, iminulat ni Gerald ang kanyang mga mata bago mabilis na inilahad ang kanyang mahahalagang palad na puno ng chi patungo sa direksyon ng sandata. Sa pamamagitan ng isang simpleng kilos, ang espada, na pansamantalang nagyelo sa lugar na nasa gitna ng hangin, ay nag-snap sa dalawa. Matapos itong magkalat sa lupa, tatlong mga numero ang agad na lumipad mula sa labas ng manor. Landing medyo distansya bago si Gerald, ang tatlong tao ay, tulad ng inaasahan,
si Amazon at ang dalawa pang matanda. Nakatitig sa trio na may isang nakataas ang kilay at isang madilim na ekspresyon para sa ilang sandali, pagkatapos ay gaanong tinanong ni Gerald, inaakala kong pinaponte ka ng mga Quantock dito. Kabanata 16:14. Nangungulit sa casual na tugon ni Gerald, pagkatapos ay sinabi ni Amazon, kahit na ang mga Quantock mismo ay hindi dumating para sa iyo pagkatapos mong sirain ang Quatermains, sigurado kaming impyerno. Pagdidiretso sa paghabol, narito kami ngayon upang wakasan ang iyong buhay bilang paghihiganti para sa pagpuksa ng pamilya Quatermain. Panipi, napakalamig ang tono ni Amazon, at ang galit na aura na pinakawalan niya ay walang pagpipilit. Ano? Tatlo lang kayong narito upang gawin ang gawa. Tinanong ni Gerald na naiinis habang pinapalitan ang tingin sa tatlo. Wala kang premyo, anak. Tayong tatlo ay higit pa sa sapat upang matapos ka. Ginantay ni Amazon ng isang sneaker bago gumalaw ang taong mamamatay tao. Bahagya itong tumagal ng split segundo para kay Amazon, na medyo malayo ang distansya, upang lumitaw sa harap mismo ni Gerald. Ito ay kung gaano ka makapangyarihan ng isang tao mula sa Sage Realm. Ganun pa man, nakapasok na rin si Gerald sa Sage Realm, kaya't hindi siya ganoon kadali makakahuli ng Amazon. Sa kabila nito, alam niyang kakailanganin niya munang ilipat ang trio palayo sa manor upang maiwasan na masaktan ang kanyang pamilya. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya siyang pangunahan ang paglalakbay sa isang mas maluwang na lugar upang makipaglaban. Hey, big deal. Tingnan natin kung maaabutan mo pa muna ako, matanda. Kinutya ni Gerald habang tumatalon palabas ng manor. Nang makita iyon, kaagad na siyang hinabol ni Amazon at ng dalawa pang tagapag-alaga. Hindi nila siya papayagang makatakas. Si Gerald mismo, na ngayon ay medyo malayo na sa mansion, ay sumulyap ng ilang mga sulyap at guminhawa nang makita niya na kumukuha ng pain ang tatlo. Masigurado niya kahit papaano na ang kanyang pamilya ay magiging ligtas ngayon. Hindi nagtagal bago ang lahat makarating sa isang malawak na lugar. Sa kabutihang palad, nagawa ni Gerald na makahanap ng isang lugar na malayo upang ang mga tagalabas ay hindi maabyutan sila sa kalagitnaan ng labanan at aksidenteng masaktan. Iyon ay sapat na tumatakbo sa paligid, ikaw brat. Hindi tulad ng maaari kang lumagpas sa amin ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, nakamit ko ang lakas ng isang pangalawang kaluluwa na ranggo na master sa Sage Realm. Kinutya ni Amazon ng palibutan ng trio si Gerald. Natatawang tugon, saka tinitigan ni Gerald si Amazon bago casual na sumagot ng outrun. Narito, ako lamang ang dumating sa lahat ng mga paraan sa labas upang hindi mo masira ang aking bahay. Kung sabagay, hindi mo ako mababayaran sa oras na patay ka. Panipi. Gaano kayabang? Dudurugin kita kung ito ang huli kong ginagawa. Ungol ni Amazon habang sisingilan siya ng diretsyo para kay Gerald, ang kanyang isipan ay napuno lamang ng mga saloobin na patayin ang kabataan. Babasagin ko lang ang lahat ng iyong buto bago mo ito magawa, kung gayon. Sagot ni Gerald, ayaw ipakita ang anumang palatandaan ng kahinaan. Nang marinig iyon, galit na galit si Amazon na tinitiyak niyang paigtingin ang kanyang puwersa habang mapanganib siyang makalapit kay Gerald. Sa pagkabigla ng matanda, gayunpaman, madaling kontrahin ni Gerald ang kanyang atake sa isang solong sipa. Habang natagpuan ni Amazon ang kanyang sarili pansamantalang sumisikat sa hangin, ang matanda ay kalaunan ay bumagsak sa lupa, na hinimok ang kanyang buong katawan na gumawa ng maraming nakakasakit na tunog ng paggalaw ng buto. At ganoon din, sa bawat solong buto sa kanyang katawan na nasira, si Amazon ay namatay. Upang isiping maglakas loob ka ring maghayganti sa akin kapag ganoon ka kaina. Anong biro? Kinutya ni Gerald habang itinuturo ang sariwang bangkay. Kabanata 16:15. Matapos mailabas din ang dalawa pa, sinimulang isipin ni Gerald ang kanyang susunod na hakbang. Mula sa nakatagong enkwentro na ito, alam ni Gerald na kailangan niyang magtungo sa Suniva City sa lalong madaling panahon upang sirain ang Quantocks. Matapos pag-isipan ito ng kaunti pa, punang-isda ni Gerald ang kanyang telepono at nadial ang bilang ng Hubert Younger mula sa Dragon Squad. Anuman ang kanyang susunod na paglipat, kailangan pa rin niya ng isang tao upang makitungo muna sa mga bangkay na ito. Tiyak na walang pagtutol si Hubert sa kahilingan ni Gerald, at halos kalahating oras na ang lumipas, dumating ang mga tauhan ni Hubert upang kunin ang mga bangkay.
Sa labas ng paraan na iyon, hindi mapigilan ni Gerald na mapabuntong hininga. Kung sabagay, nasisiyahan siya sa magandang umaga bago sumama sina Yamazan at ang kanyang mga goons. Gayunpaman, nanatiling ligtas ang kanyang pamilya, kaya't hindi ganoon kalala. Anuman, ngayong naayos na ang issue, nagmadali si Gerald na bumalik sa manor. Pagdating, napagtanto ni Gerald na gising na ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Dahil mayroon ng maraming itinalagang mga tagapaglingkod upang pangalagaan ang lahat ng kinakailangang mga gawain sa loob ng manor, ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay nakaupo lamang sa paligid ng silid ng kanyang mga magulang. Naiintindihan na ito ay isang pagkakataon na kasing ganda ng alinman upang talakayin ang mga bagay sa kanila. Tiningnan ni Gerald ang bawat isa sa kanila bago sinabi, "Itay, Nanay, Sis, at Yoel. Mayroong isang mahalagang bagay na kailangan kong kausapin tungkol sa iyo at iniisip ko kung maririnig ko ang iyong mga opinyon tungkol dito." Panipi, nakangiting pagbabalik sa kanyang anak, pagkatapos ay sumagot si Dylan, "Lahat kami ng pamilya, Gerald. Sabihin mo ang iyong isip." Panipi, "O sige, napakahalaga, iniisip kong magayos para sa inyong lahat na manatili sa Sacra Solis Palace. Hindi lamang mas ligtas ang lugar na iyon kaysa sa labas dito, ngunit nandoon din si Mila upang alagaan ka." Paliwanag ni Gerald, habang ang lugar na ito ay mas tahimik, ang katotohanan na si Yamazan at ang kanyang mga tauhan ay mahahanap pa rin sila ay lalong nag-alala si Gerald tungkol sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, napagpasyahan ni Gerald na ang Sacra Solis Palace ay tunay na pinakaligtas na lugar para sa kanila tumira. Nandoon si Mila upang alagaan din ang kanilang mga pangangailangan. Alinmang paraan, wala sa alinman sa kanila ang mayroong pagtutol sa ideya, kaya't sumagot lamang si Dylan, "Mabuti ang pakinggan. Gerald, samahan natin yan." Panipi, naturally, naintindihan nilang lahat na sila ay nakaupo lamang na pato sa mga mata ng mga kaaway ni Gerald. Sa pag-iisip na iyon, hanggat hindi nila magagawa ang pag-aalala ni Gerald, wala silang problema sa pagsunod sa kung ano man ang inayos ni Gerald para sa kanila. Bukod, titiyakin din ito na ang kanilang pamilya ay mananatiling magkasama kahit anuman. "Natutuwa akong marinig iyan. Ililipat ko kayong lahat sa Sacra Solis Palace mamaya," sabi ni Gerald sabay tango. Sa tanghali, lahat sila ay sumakay sa isang sasakyan patungong Sacra Solis Palace. Habang papunta doon, naisip ni Gerald ang tungkol sa Master Ghost at lahat ng iba pang mga miyembro ng Dragon Squad na napost sa Sacra Solis Palace. Hanggat walang sinuman mula sa Sage Realm ang nagtangkang lumusot sa kanyang base, naniniwala siya na ang kanyang pamilya ay mananatiling medyo ligtas mula sa pinsala. Ang mga taong hindi nakapasok sa kaharian ng pantas ay hindi magiging bobo upang salakayin ang kanyang base. Anuman, sa pagbabalik, niyakap agad ni Mila ang kanyang asawa, tuwang-tuwa sa makita siyang bumalik sa isang piraso. Ang kanyang kagalakan ay ginagarantiyahan dahil sa tuwing umaalis si Gerald, malulungkot si Mila sa sakit at patuloy na ipinagdarasal para sa ligtas na pagbabalik ni Gerald. Alinmang paraan, matapos na umayos ng kaunti ang mga bagay, lumingon si Gerald upang ibigay ang ilang mga mahuhusay na anteng-anteng kay Mila bago sabihin, "Iiwan ko si Yoel at ang aking mga magulang sa pangangalaga sa iyo sandali, Mila. Mayroon pa akong mga bagay na dapat dumalo, at maaaring magtagal bago ako bumalik." Sa nasabing iyon, gamitin ang mga mahuhusay na talismans na ito kung mayroong anumang kailangan mong sabihin sa akin. Panipi, alam kung gaano kabigat ang responsibilidad ni Gerald, simpleng tumanggo lang si Mila. Bagaman hindi siya makakatulong sa kanya ng direkta, maabot man lang niya ang anumang mga hiling na hiniling niya sa kanya. Upang mapigilan si Gerald na magdala ng anumang higit pang mga alalahanin kaysa sa kinailangan niya, naiintindihan ni Mila na dapat siya ang pinakamalakas na babae na maaaring kaharap niya. Sa nasabing iyon, mabilis na umalis si Gerald papuntang Jailetra na may dalawang bagay ang nasa isip. Kabanata 16:16. Ang unang dahilan kung bakit siya bumabalik doon ay upang malaman ang higit patungkol sa Panginoong Diyos na ang taong nakaitim ay naunang binanggit. Pangalawa, nais niyang bumili ng ilang mga lihim na diskarte sa talismans. Habang ang mga lihim na diskarte sa talismans ay karaniwan sa Jailetra, lahat sila sa pangkalahatan ay medyo magastos. Tiyak na hindi ito tumulong na ang gusto ni Gerald ay mas kakaiba ang pagkakaiba-iba.
Sa totoo lang, naisip ni Gerald dati ang tungkol sa pag-alam kung paano gumawa ng mga anteng-anteng. Sa paggawa nito, tiyak na makakatipid siya ng kaunti. Kahit na, may kamalayan si Gerald na ang paggawa ng anteng-anteng ay isang napakahamon na kasanayan upang master. Sa bahagya ng anumang oras o lakas na makatipid para doon, isinantibi lamang ni Gerald ang pag-iisip sa ngayon. Anuman, matapos ang paglipad ng halos isang oras, dumating si Gerald sa Jailetra ng walang hadlang. Ngayon na ito ang kanyang pangalawang pagkakataon dito, hindi na natagpuan ni Gerald ang lugar na hindi pamilyar. Sa katunayan, nakakalap siya ng madali, at makakarating siya sa mga lugar na nais niyang, sa loob ng lungsod, na lubos na comfortable. Alinmang paraan, hindi nagtagal bago makarating si Gerald sa tirahan ng pamilya Zahn. Naturally, nandito siya upang hanapin si Nori Zahn. Si Nori ay nagkaroon ng pamilyang Zahn bilang kanyang taga-suporta sa Jailetra, at ang mga Zahn ay isang napakatanyag na pamilya dito. Tungkol sa kung bakit niya ito hinanap, natural na pagpipilian lamang ito dahil si Nori ang nag-iisang taong kilala niya sa Jailetra. Anuman, kaagad na pinahinto ni Gerald ng dalawang gwardya, na nakatayo sa bantay ng harap ng Zahn Manor, nang makita nila siya na papalapit sa mga pintuan ng Man Family Czar. Magandang araw, maaari kong malaman kung sino ang iyong hinahanap. Tanong ng isa sa mga nagbabantay. Magandang araw, kaibigan ako ng panganay mong dalaga at lumapit ako upang bisitahin. Kung siya ay nasa bahay, maaari mo bang sabihin sa kanya na si Gerald Crawford ay narito upang salubungin siya? Sagot ni Gerald na may masayang ngiti. Paumanhin, ngunit ang binibini ay lumabas. S.A. the same guard from before. Lumabas na. Mayroon ka bang ideya kung saan siya nagpunta? Tanong ni Gerald. Natatakot akong hindi, at ang katulad marahil ay nangyayari para sa kanya. Sa huli, mga bantay lang kami ng pamilya. Wala kaming karapatang malaman ang mga gawain ng dalaga. Panipi. Nang marinig iyon, simpleng tumango si Gerald. Walang dahilan para magsinungaling sa kanya ang mga gwardya, kaya maaari rin siyang magtungo lamang sa lungsod upang subukang hanapin siya. Sa anumang swerte, magagawa niyang mabangga siya. Gayunpaman, ang batang babae na ito ay tunay na may pinakapangit na tiyempo. Upang isipin na hindi siya uuwi nang sa wakas ay natagpuan niya ang oras na muling makilala siya. Alinmang paraan, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na naglalakad sa mga abalang kalye ng Earth Capital na nag-iisa. Habang pinagmamasdan ng paligid, kinailangan ni Gerald na ang lugar na ito ay mas kamangha-mangha kumpara sa anumang lugar sa mundo. Sa nasabing iyon, talagang hindi misteryo kung bakit mas mayaman si Jailetra kaysa sa lupa. Anuman, napaliit ang tren ng pag-iisip ni Gerald nang bigla niyang marinig ang isang tao na nagsasabing, mangyaring, Nori. Nagiging sinsero ako dito, kaya't tanggapin mo lang ako. Panipi. Pagbukas upang harapin ang pinagmulan ng boses, pinanood ni Gerald ang isang lalaki na nag-abuloy ng isang puting suit na lumabas sa isang marangyang restoran habang desperadong nakikiusap sa isang hindi nakakaakit na babae na nagtatangkang lumakad palayo sa kanya. Malinaw na ang babae ay hindi interesado sa kanya, at, pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, nakita ni Gerald na siya talaga ang Nori na hinahanap niya. Upang isipin na talagang mamamahala siya upang hanapin siya. Dahil mukhang siya ay nasa isang atsara ngayon, nag-atubili muna si Gerald bago tumawag, Nori. Nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, agad na lumingon si Nori upang makita kung ito talaga siya. Nang napagtanto na si Gerald talaga ito, ang kanyang mga mata ay agad na nanlilisik sa tuwa habang sumisigaw, Gerald. Kasunod nito, mabilis siyang tumakbo papunta sa kanya bago yakapin ito ng mahigpit. Tuluyan na itong nabantayan ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, ito ang huling bagay na inaasahan niyang gagawin ni Nori. Anuman ang kaso, siya ay isang may asawa pa rin. Kabanata 16-17. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na inalis ni Gerald ang dalaga sa kanya. Bilang sagot, nagtanong ang nagulat na si Nori, bakit ka bumalik? Gerald, at bakit hindi mo sinabi sa akin na babalik ka ng maaga? Panipi. Sinubukan ko talaga hanapin ka, ngunit sinabi sa akin ng iyong mga bantay na lumabas ka. Dahil dito, napunta ako rito upang makita kung magkakaroon ako ng swerte na mahanap ka. Paliwanag ni Gerald. Nang marinig iyon, agad na labis na natuwa si Nori. Kung sabagay, labis na niyang namimiss si Gerald mula nang maghiwalay sila.
Nainis din siya sa kanyang isipan mula noon. Anuman, nang makita kung gaano Catholic si Nori ay kasama si Gerald, galit na tinapakan sila ng binata na puti bago tinanong, sino siya, Nori? Sinulyapan ng lalaking nakaputi, pagkatapos ay sinabi ni Nori sa malamig na tono, siya ang aking kasintahan, si Johnny Logger. Sa nasabing iyon, titigil ka sa pagpeste sa akin o tuturuan kanya ng magandang aralin. Panipi. Si Gerald mismo ay nakakunot noo lamang nang marinig ang habol ni Nori. Ang babaeng ito ay masyadong bihasa sa paggamit ng iba bilang kanyang kalasag. Panipi tuldok. Paumanhin, ngunit hindi ko siya kasintahan. Tinanggihan ni Gerald, ayaw na masamantala ng madali iyon. Narinig iyon, lumingon si Nori upang sumulyap kay Gerald sa kasunod, inis ng kanyang pagkasensitibo. Kung sa bagay, hindi ba halata na sinusubukan lang niyang iwaksi ang sarili kay Johnny? Alinmang paraan, ang galit na binata ay nagpunta sa pangalang Johnny Logger, at matagal na niyang hinabol si Nori. Sa kanyang pagkadismaya, tila hindi naman siya nagustuhan ni Nori, at tila ayaw niyang tingnan pa siya. Kahit na ito ay ginawa sa kanya malalim na mapataob, ang kanyang mga aksyon nagsilbi lamang sa fuel ang kanyang pangangailangan upang gawin itong kanya. Hindi pinapansin ng mga titig ni Nori, si Gerald, na mas ginasto na hindi maging sanhi ng anumang hindi kinakailangang hindi pagkakaintindihan, pagkatapos ay nagdagdag, sa pag-iisip na iyon, makakahanap tayo ng isang lugar na makaupo at makikipag-usap kapag tapos ka na sa pag-aayos ng mga bagay. Panipi, tulad ng paglalakad palayo ni Gerald, subalit, ang nerbiyos ngayon na si Nori ay agad na umabot upang ibalot ang mga braso sa paligid ni Gerald. Tulad ng kung PayPal abese niya iyon nang madali nang dumating siya na may tiyak na hanggarang salubungin siya. Bukod, may utang pa rin siya sa kanya. Tinitiyak na idikit ang kanyang dibdib sa braso ni Gerald, pagkatapos ay bamulong si Nori, huwag kalimutan na may utang ka pa rin sa akin, Gerald. Narito, ang taong ito ay labis na nakakagambala. Kung magpapanggap ka na maging kasintahan ko at tulungan akong mawala sa kanya, isa sa alang-alang ko ang kagayang iyon upang magawa. Panipi, nang may lagay niya sa ganoong paraan, tahimik lamang na sumangayon si Gerald. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao ng kanyang mga salita. Naiintindihan na ang katahimikan ni Gerald ay nangangahulugan ng kanyang pag-aproba, pagkatapos ay humarap si Nori kay Johnny bago magpakita ng isang mahigpit na ekspresyon habang binalaan niya, mayroon na akong kasintahan, tulad ng nakikita mo, upang malaman na ikaw at ako ay hindi kailanman magiging isang bagay. Ngayon, panipi, nang marinig iyon, agad na nakaramdam ng paiya si Johnny. Siya ang batang Panginoon ng pamilyang Logger. Ang katotohanang ang babaeng kanyang minamahal ay inagaw palayo sa kanya bago mismo ang kanyang mga mata ay walang nakakahiya. Matapos ang isang maikling pagpos, tinuro ni Johnny si Gerald bago umungol. You there, ano ang iyong pangalan? Hinahamon kita na makipagtunggalian. Panipi, nakataas ang kilay bilang sagot, hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman na si Johnny ay medyo ignorante. Kung sa bagay, ayaw pa rin niyang bitawan si Nori kahit natahasang tinanggihan siya nito. Ngumiti ng hindi mapang-uyam, pasimpleng tinitigan ng Nori si Johnny habang sinasagot nito, seryoso mo bang hinahamon ang aking kasintahan sa isang duelo, Johnny? Sa kung gaano ka kaina, isang solong kurot mula sa kanya ay sapat na upang patayin ka. Panipi, narinig iyon, agad na nagalit si Johnny. Hindi ba masyadong nagmumura si Nori sa kanya? Sa huli, siya pa rin ay isang ikasyam na ranggo ng Chocolate King. Makinig ka dito, bata. Kung hindi mo tatanggapin ang hamon ko ngayon, talagang hindi kita papayagan na umalis ka sa lugar na ito ng buhay. Panipi, Kabanata 16:18. Ngayon nakikita na si Gerald bilang kanyang target, hindi na inalagaan ni Johnny ang mga nakakahiyang salita ni Nori. Habang si Gerald ay hindi talaga nais na makisali sa lalaking ito sa una, matapos marinig ang mga banta ni Johnny, nalaman ni Gerald na ito ay masarap na oras tulad ng anumang magturo ng leksyon sa kabataan. Kaya, lumilitaw siyang isang walang takot na batang lalaki na hindi iiyak hanggang sa makita niya ang kanyang sariling kabaong. Kaya, dahil marahil ay hindi siya actress hanggang sa makamit niya ang kanyang layunin. Kudlit, sigurado ka bang nais mong ipaglaban ako ng mag-isa? Tanong ni Gerald sa isang malamig na boses habang nakabilang ang tingin kay Johnny.
Huwag nang magsalita ng walang katotohanan at tanggapin na ang tunggalian. Alamin na kung manalo ako, kakailanganin mong iwanan ang Earth Capital sa pamamagitan ng pag-crawl hanggang sa makalabas. Pangungot siya ni Johnny habang masulyap ang tingin kay Gerald. Mabuti yun sa akin, ngunit paano kung talo ka? Tanong ni Gerald habang nag-flash ng wry smile. Manalo ka, na para bang natalo ako sa isang tulad mo. Paniniwalang kumpiyansa ni Johnny. Ipinagpalagay niya na si Gerald ay walang laban sa kanya, kaya't naging galang siya sa kanya. Hindi yan sumasagot sa tanong ko. Anuman, kung talo ka, bibigyan mo ako ng $100,000,000. Katanggap-tanggap ba iyon? Tanong ni Gerald matapos mag-isip ng kaunti. Naturally, nais ni Gerald na gamitin ang kanyang mga panalo sa mga anteng-anteng na binabalak niyang bumili. Kung sabagay, bakit gumagamit ng sarili niyang pera na magagamit niya ang kay Johnny? Ang paggastos ng pera ng ibang mga tao ay mas masaya pa rin. Mabuti sa akin, sagot ni Johnny nang walang kahit kaunting pag-aalangan. Siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya, kung tutuusin, kaya't ang halagang iyon ay walang pambihirang sa kanya. Anuman, hindi pipigilan ni Nori si Gerald na gawin ang nais niya. Pagkatapos ng lahat, alam na alam niya ang kanyang mga kakayahan, at mas sigurado siya na tatapusin ni Johnny ang pagkawala at pagbabayad kay Gerald ng lahat ng perang iyon. Anuman ang kaso, kapwa sila natagpuan sa kalaunan ng isang malawak na puwang upang makipaglaban. Pagdating doon, kinuha ni Johnny ang kanyang jacket bago iniunat ang leeg at nagsimulang magpainit. Si Gerald mismo ay simpleng nakatayo doon, pinapanood si Johnny ng mahinahon. Habang si Gerald ay matapat na natutuwa na ang taong ito ay nagbibigay sa kanya ng madaling pera, medyo naiinip siya sa mga kalokohan ng kabataan. Wala akong buong araw, alam mo. Gaano katagal pa ang iyong binabalak na magpainit? Panipi. Nang marinig iyon, ang mga mata ni Johnny ay sumiklab sa galit. Sa pamamagitan ng labis na pagnanasa na ibagsak si Gerald sa isang sapal, pagkatapos ay umungol si Johnny, tapos na ako. Sa nasabing iyon, mag-enjoy sa pummeled into fine dust. Panipi. Kasunod nito, lumukso sa kalangitan ng kabataan. Bago mabilis na bumaba kay Gerald, inasinta ng kamao ang mukha ni Gerald. Si Gerald mismo ay simpleng nakatingin kay Johnny nang wala man lang kahit kaunting balak na iwasan ang tamaan. Kung sabagay, sa nakikita niya, si Johnny ay bagal ng isang kuhol. Sa nasabing iyon, bago pa mailagay ni Johnny ang isang daliri kay Gerald, mabilis na gumanti si Gerald ng sipa, pinapunta ang gulat na si Johnny na lumilipad paatros. Nang mahulog sa lupa, ang epekto mula sa lahat na napakaganda na agad na bumuo ng isang pabilog na depression sa paligid ng malata na katawan ni Johnny. Kahit na 30% lamang ng kapangyarihan ni Gerald ang ginamit sa sipa na iyon lang ang kailangan niya upang tuluyang madaig si Johnny. Ang mga laban-laban sa gayong mga tao ay pinakamahusay na natapos sa isang solong welga pa rin. Hindi pa man makatayo muli, ang kinilabutan na si Johnny ay nakatitig ng malapad ang mata sa napakalaking kabataan. To think na nagawa ng ganap na talunin siya ni Gerald sa isang solong welga lang. Ang pag-iisip ng nag-iisa lamang na ito ang tumama sa isang napakalaking takot sa loob ng kanyang puso. Kabanata 16:19. Anuman, ang kinilabutan na si Johnny ay nakatingin lamang habang si Gerald ay dahan-daang lumapit sa kanya, bago mag-squat mismo sa harapan niya at igalaw ang kanyang kanang kamay. Sa pagtingin mismo sa mata ni Johnny, sinabi ni Gerald, "Kaya, tulad ng ipinangako mo, $100,000,000 para sa pagkawala, mangyaring." Nang marinig iyon, si Johnny, na nakapikit na umaasang ang pinakamasamang mangyari, ay agad na napahinga ng maluwag. Dahil sa ito, partikular na sinusubukan ni Gerald na turuan siya ng isang aralin. Alinmang paraan, naintindihan ni Johnny na ito ang kanyang kabuuang pagkatalo, kaya't inilahad niya ang $100,000,000 kay Gerald. Palaging darating at pupunta ang pera, kaya't ang halagang iyon ay wala kay Johnny. Gayunpaman, kahit na hindi siya partikular na nagmamalasakit sa pagkawala ng pera, nagmamalasakit siya tungkol sa pagkawala ng kanyang kayabangan. Ang kanyang dangal bilang batang Panginoon ng pamilyang Lugger ay nasira, at hindi talaga natiis ni Johnny na. Anuman ang kaso, matapos kunin ang pera, umalis si Gerald kasama si Nori, naiwan ang nalulumbay na kabataan na nakahiga sa lupa. Totoong lumitaw na wala namang pakialam si Gerald kay Johnny.
Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay tumayo si Johnny bago dahan-daang lumayo. Hindi pa ito natatapos. Sa puntong iyon, natagpuan lamang nina Gerald at Nori ang isang angkop na kafe upang makapag-chat. Sa pangalawang pagkakaupo niya, nagpakita agad si Nori ng masigasig na ekspresyon habang nagtanong, "Kaya, bakit mo ako hinahanap, Gerald? Hindi mo ba ako na-miss?" Panipi. Ang pagtaas ng isang bahagyang kilay, nagtaka si Gerald kung ang batang babae ay nahulog para sa kanya na magtanong ng gayong katanungan. Panipi tuldok. Lumapit lang ako upang tanungin ka tungkol sa isang bagay. Sagot ni Gerald na seryoso ang mukha. Ano ba naman yan? Maaari mo akong bigyan ng isang mas kawili-wiling tugon, alam mo. Sayang ang tao. Pouted si Nori sa halip kaibig-ibig. Si Gerald ay isang taong mahusay magsalita at alam niya ito, ngunit alam. Di niya na siya ay isang may asawa na. Sa nasabing iyon, kailangan niyang maging seryoso kapag nakikipag-usap sa ibang mga kababaihan upang hindi sila makakuha ng maling ideya. Sa nasabing iyon, ang katotohanang nagpanggap siyang kasintahan ni Nori kanina ay medyo malaking pagbubukod sa kanya. Sinabi sa katotohanan, kung hindi pa siya bagay sa Mila, na nakakaalam, marahil ay mayroon talaga siyang damdamin kay Nori. Pagkatapos ay muli, walang saysay na isipin ang gayong mga senaryo nang mayroon na siyang isang perpektong asawa. Hindi alintana, hindi pinansin ni Gerald ang pagpout ni Nori at simpleng tinanong, "Kaya? Sabihin mo sa akin, may kilala ka ba sa pangalan ng God Lord, Nori?" Hindi talaga. Pagmamaktol ni Nori nang humarap ito sa tagiliran. Nang makita ang kanyang reaksyon, napabuntong hininga lamang si Gerald sa pagbitiw sa tungkulin. Ang mga batang babae sa panahong ito ay napakahirap harapin. Hindi na isang tao na nag-aliw sa kapritsyo ng iba, pagkatapos ay tumayo si Gerald bago sinabi, "Napakahusay, kung gayon. Maaari mo lamang kalimutan ang tungkol dito. Aalis na ako ngayon, at pasensya na naabala kita." Panipi. Nang makita na naghahanda na si Gerald na umalis, kaagad na nagpanik si Nori. Kung talagang umalis si Gerald ngayon, kung gayon lahat ng kanyang mga nakaraang pagkilos ay walang katuturan. Si Gerald, para sa isa, ay may kamalayan na hindi talaga galit sa kanya si Nori. Paimpol siyang nagkukunwaring nag-alaga ng kaunti tungkol sa kanya. Sa kasamaang palad para sa kanya, si Gerald ay walang bootlicker, kaya't hindi siya malapit na mahulog sa pinya sa anumang oras kaagad. Sige, hindi na kita aasarin. Ikaw talaga ay isang taong hindi sensitibo, alam mo. Pagmamaktol ni Nori nang mabilis itong hilahin pabalik sa kinauupuan niya. Narinig iyon, nagpilit si Gerald bago tumingin kay Nori, masiglang naghihintay sa kanyang sagot. Kabanata 16:20. Nagtatanong ka tungkol sa Diyos Lord, di ba? Ang kanyang totoong pangalan ay Apollo at siya ang kataas-taasang pinuno ng Jailetra. Nakatira siya sa God Temple. Paliwanag ni Nori. Narinig iyon, napagtanto ngayon ni Gerald na ang kanyang mga aksyon ay dapat na nakuha ang pansin ng kataas-taasang pinuno ni Jailetra. Sa totoo lang, bakit ang biglang interes sa kanya, Gerald? Para malaman mo lang, ang Lord ay hindi kasing simple ng akala mo ay siya. Ayon sa mga alingaw-ngaw, nagsanay na siya ng sapat upang makamit ang ikapitong kaluluwa ranggo sa Sage Realm. Sa nasabing iyon, siya ay talagang isang kakilakilabot na individual. Dagdag ni Nori, kahit na hindi alam ni Nori kung bakit nagtanong si Gerald tungkol sa God Lord, malinaw na binabalaan niya ito laban sa pagsubok na pakialaman si Apollo. Matapos malaman na si Apollo ay posibleng nakapasok na sa ikapitong kalag na ranggo sa Sage Realm, naramdaman ni Gerald na tumakbo ang isang kilig sa kanyang gulugod. Kung iyon talaga ang nangyari, pagkatapos ay si Apollo ay tiyak na isang taong may napakalakas na lakas. Dahil si Gerald ay malapit na lamang sa pangalawang kaluluwa ranggo sa loob ng Sage Realm, ang agwat sa pagitan niya at ni Apollo ay halos astronomical. Kung magagalit siya kay Apollo sa kanyang kasalukuyang lakas, walang alinlangan na papatayin si Gerald sa ilang segundo, ganap na hindi nagawa kahit ipagtanggol ang sarili. Nakita ko. Pagkatapos, may alam ka ba sa isang tao na nagbibigay ng mga itim na robe na kumikilos bilang isang tagasunod ng Diyos? Tanong ni Gerald. Pagkatapos ng pag-iisip ng ilang sandali, pagkatapos ay sumagot si Nori, "Inaalala ko ang gayong tao, oo, sa palagay ko ang kanyang pangalan ay Hisham. Anuman, siya ay isa sa mga alipors ng Diyos na Panginoon,
at karamihan sa kanya ay tinutulungan si Apollo sa pamamahala ng mga bagay sa paligid ng Jailetra. Dahil ang Diyos na Panginoon mismo ay hindi kailanman nagpakita sa publiko, si Hisham ang karaniwang gumagawa ng lahat ng kailangang gawin. Panipi, narinig iyon, nalaman ni Gerald na lahat ng ito ay tumutugma. Batay sa paglalarawan sa kanya ni Nori, sigurado na ngayon si Gerald na si Hisham ang taong sumubok sa kanya noon. Gayunpaman, nagkaroon ng kutob si Gerald na hindi pa partikular na hinahabol siya ni Apollo. Pagkatapos ng lahat, umalis na si Hisham halos kaagad pagkatapos masubukan ang mga kakayahan ni Gerald. Huwag, sabihin mo sa akin na nasaktan mo na ang Diyos Lord, Gerald? Ang bulong ni Nori habang nakatingin kay Gerald, may pag-aalala sa kanyang mga mata. Umiling, sinabi ni Gerald na, huwag kang mag-alala, hindi ako bobo upang asar ang isang tao na nakamit ang 7th soul rank sa Sage Realm. Hindi na ako naririnig, sinabi ni Nori pagkatapos, natutuwa akong marinig iyon, sinasabi tungkol dito, bakit mo hiniling ang napakaraming pera mula kay Johnny? Kulang ka ba sa pera o kung ano? Panipi, kahit na ang $100 milyong ay hindi gaanong kay Nori, ito ay isang halaga pa rin na makakapagtaguyod ng isang ordinaryong tao habang buhay. Sumagot si Chucklang, simpleng sagot ni Gerald, kung paglalagay nito ng diretsahan, mas masaya ang paggastos ng pera ng iba kapag namimili. Pinag-uusapan ng tungkol sa pagpapadala, narinig ko na ang Jailetra ay sikat sa mga lihim nitong diskarte sa talismans. Maaari mo ba akong dalhin sa lugar na ipinagbibili sa kanila? Nangangati ako upang makuha ang aking mga kamay. Panipi, nang marinig iyon, naunawaan na ngayon ni Nori na si Gerald ay bumalik sa Jailetra upang makakuha ng ilang mga lihim na diskarte sa talismans. Ipinaliwanag din ito kung bakit humingi siya ng napakaraming pera kay Johnny. Siyempre, kahit na, sigurado ka bang sapat na ang $100 milyong? Tanong ni Nori sa halip na may pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, ang mga lihim na diskarte sa talismans ay bihira, kahit na sa Jailetra. Sa nasabing iyon, sila ay pambihirang magastos, kahit na ang pinakakaraniwan sa mga anteng-anteng ay nagkakahalaga ng halos $1,000. Sa pag-iisip na iyon, ang mas advanced na mga diskarte sa lihim na diskarte ay walang alinlangan na mas malaki ang presyo, mas mataas kaysa sa. Naniniwala ako na ang mga kita na nakuha ko mula kay Johnny ay dapat sapat. Kahit hindi, meron din akong sariling pera. Anuman, tingnan muna natin ang mga anteng-anteng bago ang anupaman. Sagot ni Gerald na may kalmadong ngiti. Pagkatapos ng lahat, ang pera ay hindi talaga naging isang issue para sa kanya, at hindi pa siya magsisimulang mag-alala tungkol sa kawalan ng sapat. Anuman, sa lahat ng iyon sa labas ng paraan, mabilis na natapos ng duo ang kanilang kape bago magtungo sa pinakamalaking lihim na diskarte sa pagbebenta ng anteng-anteng sa Jailetra, Talisman Hall. Ang lahat ng mga lihim na diskarte sa talisman sa Jailetra ay ginawa doon, at ang responsable para sa paggawa ng mga mas advanced ay pinangalanan ng Bashir, ang Great Talisman Master. Alinmang paraan, sa pagkumpleto, ang mga anteng-anteng ay ilalagay sa Talisman Hall kung saan sila ay auction o ibebenta.